mapapansin natin may batong nagkukumpul-kumpulan, pero itong isa na pinukusan ni Madam, may butas siya sa bandang uluhan niya at ang hugis niya parang shadow image Buddha sign. Klaro talaga yung forma niya. Ayan o. Shadow image Buddha sign kung saan nakaharap yung butas niya sa uluhan. Ayun ang sundan mo, Madam. Dahil yan ang directional sign. Hindi ko lang alam kung dito nakaharap yun eh. O di kaya dito sa bandang taas pa. Or dito sa lumang punong kahoy na sinasabi ni Madam. Diyan banda yan. Ayang malaki na yun. Kung diyan siya nakaharap, ibig sabihin, dahil lumang punong kahoy yun, pwede kayong gumamit ng, ay may creek pa pala dito eh. May sapa oh. Sa gilid ng sapa. Ay hindi. Saan kayo nakaharap yun? Sinikot na niya eh. Pero mas mainam dahil may butas yung uluhan niya, dapat sukatin ninyo, Madam, kung ilang centimeter, cm ang lalim equals to yard. 1 centimeter ang lalim. Parang dito nakaharap eh. Kung diyan nakaharapin, Madam, ibig sabihin nandyan sa gitna ng tatlong batong yan. Hindi ko lang matukoy. Maganda sana dito kung i-drawing mo na lang kaya to sa Madam. Malinis na papel o di kaya bond paper. Itong mga batong nagkumpul-kumpulan. Dahil sa pag-review ko kanina dito sa video mo, bali pang-apat na tingin ko na ito eh. May tunnel sign dito yan oh. Yan sign yan ng street tunnel. Pero para sa akin, huwag ninyo birahin yung street tunnel na yan. Dahil malalim yung target dyan na iba. Naka-pattern din yung mga batong nagkumpul-kumpulan dito eh. Kaya medyo komplikado pag maraming mga sign sa paligid. At lalo na, nagbabase lang ako sa mga video na pinapasa ninyo. Hindi tulad talaga sa actual mga ka-teach. Kasi gagamitan na natin ito ng trigonometry reading eh. Ideogram. Diagrams. Ito sign ito ng tunnel, inverted tunnel oh. Yung naka-engrave sa bato. Ito yan yata yung tinitignan ng shadow image na Buddha sign, yung butas niya. Kung ito man, tatlo. Sapa ang ibig sabihin nito kasi ang tatlong guhit, ibig sabihin, sapa o di kaya creek. Ginawa na lang nilang pattern ng bato, hindi sa batong kinukit. Yung tatlong parang dot na yan. Kung pattern yan, sapa ang tinutukoy niyan. Sa gilid ng sapa, may tinutukoy siyang target na Buddha. Hindi ko lang ma-determine kung saan banda talaga dito eh. Kaya, ulitin ko, Madam, final assessment ito. Hindi lang nag-iisa ang target sa area mo, pero para sa akin, unahin yung Buddha deposit. Nasa gilid siya ng sapa. At ang mainam mong gagawin ito, iguhit mo, ulitin ko ulit, iguhit mo sa papel yung lahat ng sign diyan sa area mo. Yung mga bato nagkumpul-kumpulan, sulatan mo, ito yung Buddha sign marker, ito yung kaharap niya, ito yung distansya, at lagyan mo rin ng creek at compass direction sa drawing mo. Lagyan mo ng east, west, north, south. Yan ang mapapayo ko dito sa site mo. Kaya yun ang gagawin mo dahil medyo para sa akin komplikado. Pero positive itong site mo. Okay, ulitin ko ulit. Maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-teach. Yan kahoy.